Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng pag-uusapan natin mga kaaldab. Ito yung kumbaga kumakalat ngayon na sinasabi nga po na bagsak o may ultimatum na nga po raw ang Eat Bulaga dahil sa baba nga po ng ratings. At ito yung ebidensya at resibo na kapag wala nga po talaga si Mengay, sasadsad talaga ang ratings. Kahit sabihin ng iba na malakas pa rin ang Eat Bulaga, mataas pa rin ang ratings, pero ang katotohanan po mga kaaldab, bagsak nga po talaga. Dahil nabawasan na nga po ng mga main fanatics na nanonood. Maraming nagko-komento na sinasabi nga po nila na nako, ang panonoorin ko na lang Barangay 1 for All for One. Hindi maganda yung segment ng umpisa at sa katapusan. Kaya nga po mga kaaldab, yung sa 1 for All for One na lang, yung tinatangkilik nila kasi mababasa nyo agad-agad dun sa mga komento. Tapos may lumabas pang blind item mga kaaldab. Real talk to mga kaaldab. Kaya nga po yung pagsadsad talagang pinag-uusapan. Yung blind item po na kumakalat ngayon, imposible naman po na hindi nyo nakikita. Imposible naman po na ako lang po nakakapansin. O baka sabihin nyo naman, Mr. Destiny, hindi naman nalulugi Eat Bulaga kasi kumbaga namimigay sila ng napakalaking papremyo. Remind ko lang po baka hindi nyo po alam o baka nakakaligtaan po ninyo. Ganyan na ganyan din po ang pinamimigay ng pera ng Eat Bulaga nung nasa APT Studio pa po sila. O yung Tape Incorporated pa ang namamahala sa Eat Bulaga na hindi po natin alam na lugi pala, na malaki pala ang pagkakautang. Although sabihin na natin, hindi, baka maliit lang ang singil ng ni Mr. Pangilinan, ni Manny Pangilinan sa Eat Bulaga dahil umeere nga po sa TV5. Remind ko lang po, kahit po maliit, ganun din naman po kasi yung bayad po ng mga sponsor, advertiser, bababa lang po. Iba po kasi yung presyo kapag nasa GMA Network. Real talk to sa mga hindi po nakakaalam. Sa mga taong nagsasabi na parehas po, hindi, napakalaki. Halos 50% ata o 40% ang discount ng mga advertiser sa TV5. Ganun po kalaki. Hindi po yung porket milyon ang binabayad ng advertiser sa GMA, ganun din sa TV5. Hindi po. Kasi konti lang po talaga at bagsak lang po talaga ang ratings ng TV5. Real talk to Kaya nga sabi ko sa inyo, mas mababa ang mga sponsor na pumapasok sa TV5. Para lang klaro, di po ba? Hindi po ako tayo nagmamarunong o nagsasabi ng ganyan. Yan base po mga kaaldab sa mga nakikita ko, sa mga nagko-komento sa akin, sa mga talagang mga taong masasabi natin may alam kesa po kay Mr. Destiny. Kaya nga po ito rin ang nasasabi ko dahil sila naman po talaga yung mga nakakaalam. Real talk mga kaaldab. Kaya nga po sa pagkawala ni Mengay sa Eat Bulaga, marami na po talaga nabawas. Wala na nga po si Alden, wala nang Aldab. Papaano nga po ba mangyayari? At sasabihin nilang hindi, kumbaga normal lang. Bagsak na bagsak nga po yung ratings Kaya nga po sumadsad. Hindi naman po sila mabablind item kung napakaganda. Kung kay Willie Revillame nga po na namimigay po ng pera, hindi po ba yung ratings niya bagsak na bagsak din? Although sinasabi ko ito na bagsak din yung Showtime halos kumbaga mas mataas pa rin ang ratings ng Eat Bulaga sa Showtime. Pero kapag nakagawa ng magandang segment ang Showtime, sigurado laglag ang Eat Bulaga sa ratings. Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po yung mga nakakalap nating impormasyon. At balikan natin, sinasabi nga po nilang kailangan na si Mengay na bumalik. Kailangan ng kumbaga magpakita sa Eat Bulaga.
pansin nyo po ba na halos si Mengay lang po talaga yung tinatanong kapag nanonood po kayo ng live sa Facebook at sa YouTube. Sinasabi nilang kailangan na nga po raw. At eto, pansin nyo po ba, alam naman po natin na walang post to sa Instagram. Alam naman po natin na matagal na to. Alam naman po natin na hindi po to post ni Mengay. Pero bakit dito po sa news ko sa TV5, Maine Mendoza walang takot na nag-skydiving? Common sense na lang po. Di po ba? Binabalita rin po nila yan. Alam mo, natatawa po ako mga kahaldab na kapag ka nag-trending, kahit hindi mo alam kung sino yung nag-post, kahit hindi mo alam kung sino yung nagbigay ng update, kiniklik po talaga nila. Tapos kapag ako nagbigay ng update, nagsabi ng ganito ganyan, nag-post, marami silang reaksyon, marami silang komento, pero dito ramdam mo yung mga komento ng mga netizen na keso ganto ganyan, ang galing naman ni Mengay, biruin mo, nakaya niya yan. Maraming mga kumbaga netizen ang siyempre natuwa, di po ba? Dahil nag-a-adventure nga po si Mengay sa ngayon. Tapos sasabihin nila nasa Europe. Sila rin naman po yung gumagawa ng mga kababalaghan. Sila rin naman po nagpapabagsak kay sa sarili po nila. Kaya nga po antayin natin kung babalik nga po si Mengay o hindi niya na nga po tatapusin yung 3 weeks. Sa bagay mga kahaldab po, pwede na pong umuwi si Maine dahil bumalik na po sa Calgary si Alden Richards. Ilang set na lang daw po yung gagawin nila, tapos balik Pilipinas na nga po siya. For the record lang po, yan ang kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny, para kumbaga sa mga ganitong update hindi tayo nagpapahuli, di po ba? Although throwback tong pinapakita natin, siyempre kahit papaano masaya po tayo. Ang sarap po yung balik-balikan yung mga ganito, ang sarap kayang panoorin ang dalawa. Kaya lang siyempre andun yung point mga kahaldab na maging relax lang kayo, maging kampante, di po ba? Kung mapapansin nyo, no, naka-block si Alden, naka-block si Mengay. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets at nakaka-relate sa mga sinasabi ko, pero nare-respeto ko po kayo at ginagalang. Sabi ko nga, pagdating po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.